Good afternoon, everyone. Thanks for coming tonight. Thanks for coming this afternoon. I'm Yubes. Ako po yung bagong luma with Side A. I've been with Side A for 10 years. Roughly a few months shy of 10 years. And we are happy you guys are supporting our upcoming concert with, of course, the wonderful and talented Janine Teriosa. Good afternoon, guys. Thanks. Hello po, thank you po ulit. I'm so grateful po talaga to be able to have this opportunity po with Side A. Yeah, I'm just happy po talaga. Thank you po. Ayan, thank you so much. Siyempre, ang ating first question ay manggagaling sa Marisol Academy host and Marisol Academy Tonight host, Romel Placente. Good evening po. Good luck sa concert nyo. Ay, rather. Good afternoon pala. Okay. Ayan. So, basta, tanong ko lang po, ang producer nyo po, kayo ba yung kinuha yung side A o kaya si Janine? Paano po ba kayo nagkasama sa concert na may suggestion po ba ko? Ang side A kinuha, isama namin si Janine o si Janine ang kinuha, isamang side A? Yung gano'n, paano po kayo nabuo na kayo po yung magkakasama sa concert? At Janine, naabuto mo ba yung mga sikat nilang kanta? Bata ka pa, ilang taon ka pa lang noon that time? I think ang best po ng mga kasagot niya sila Doc Rich, no? Pero ang common thread kasi po between us and Janine is we're both and ambassadors po of Skin. So that alone parang bonded us na in the beginning. And I think sila Doc Rich, they came up with the concept na parang why not come up with a show na featuring a couple of our ambassadors. So I think doon po nag-umpisa yung common thread namin. Kaya pala gaganda ng quotes nyo, mamula-mula. Diba? Ang basa ka kayo sa Skin. Ba't di kami na-invite sa Skin na yun? Diba? Salamat sa Skin. Yan nga po eh, diba? So, eto okay lang. Kasi medyo, siyempre showbiz, diba? Eh, medyo may konting intriga. Okay lang po ba yun sa inyo? Sige po Di ba yung dating yung annex, yung kagrupo nyo? Kasi may mga balita lang po na di umano, yung pinasikat, yung kanta dati Forevermore, ay gusto niya sanang kakantin, pero parang ayaw daw nyo. Pinagbabawal niya ang kantay ni Generoso. Si Joey. Ano Joey yun? Joey kasi yung piyaw. Charles lang. Yan. How true po? A few months ago lang yun, o weeks ago, nag-announce si Joey Benin. Si Joey Benin, siya yung composer ng Forevermore. Original member siya ng Side A for many years. Nakasama ko rin siya for many years. And pinagbawalan na niya si Joey para kumanta ng Forevermore. So maraming nag-react, naging viral, maraming nag-aaway, sila nag-aaway. Hindi naman kami sumasali. Tapos, a few days ago, nag-issue na well, after the reactions, even siguro, ewan ko, siguro nag-react din si Joey G and the other. Okay. A few days ago, nag-issue naman si Joey Benin ng official statement explaining why he had to forbid Joey Generoso from singing the song Forevermore. Na if i-review natin yung sinabi niya na Forevermore is talagang for side A only and he can only sing it kung kasama siya sa side A. Since hindi na siya kasama sa side A, I think it's fair na wag na niyang kantahin. Kasi nagkakaroon ng, naranasan namin to nung umalis si Joey Kasi nagbuo siya ng grupo niya. He formed his own group even during the time na nag-exist pa kami. So pinagsabay niya. Tapos, strangely, well for me and siguro for others, kinakanta pa rin niya yung playlist namin nakakapareho So parang iniisip ko, nagsolo ka na I mean, gusto mo mag-solo. Bakit uulitin yung ginagawa
gagawa with side A. So parang hindi, sa akin hindi nagko-connect eh. So nagiging confusing, parang nagiging dalawa yung side A. Tapos every time lalabas siya, lagi merong caption na formerly of side A. And it keeps happening many times. So pinapabayaan lang namin. And then eventually, siguro it came to Joey Benin's attention na parang, teka, tigilan na natin to. Parang ayusin natin na wag nang ganon kasi hindi okay. Confusing, tsaka parang hindi tama eh. Hindi tama na nag-solo siya tapos is still singing the same side A playlist. Hindi lang Forevermore, even the other songs, which was arranged and pinaghirapan din ng other members of side A. Ganon. So, ibig niyo po sabihin, meron ibang grupo na ngayon si Joe G. Oo, matagal na. Opo. Since before 2015 pa, no? No, yeah, actually, just to follow up, no, yung kwento ni Ernie. So, 2015, si Joey G officially went solo. And according to him, one of the reasons was he wanted to explore his own music, his own identity, away from side A. So, wala namang we were all very supportive. Actually, ako, nung nag-record siya ng album niya, I actually wrote a song for him sa album niya in support of his career. Kasi, like Joey Benin said sa article niya, sino ba naman hindi gustong makinig sa kanya? Ganda-ganda ng boses ni Joey, and he has proven himself before. So, also, just to clarify, yung parang if people think na kami as side A ang nagsabing wag niyang kanta. No, none of us ever said anything about it. And none of us have the right to say that. Kasi ang legally dito sa atin, ang may karapatan lang po na magsabi niya is the composer himself, which Joey Benin masterfully explained naman po. Pero nung umalis po pa sa inyo si Joey, meron kayong samaan ng loob. Nung magkakasama kami. Ako, nung umalis na sa inyo, siyempre may tampon kayo kasi nag-solo, parang pili niya, kaya ko na to. Di ba dahil sumikat nga yung mga kanta niyo? Ay, hindi, open kami sa ganon. Kunyari, kung iniisip niyang career move, open kami sa ganon. Kasi nangyayari yan at nangyari na sa lahat sa amin. We were former members of other bands. Then ako, hindi pa ako side A, then kinuha ko ng side A. I had to explain myself to the band na aalisan ko. And okay naman sila, no? Well, depende yun sa perspective ng mga kasama mo dati. Nasasali ka sa ibang banda, di ba? Saka nagsabi naman siya ng maayos, and at the same time, he gave us enough time to, hindi naman yung biglaan na pala kayo. No. He left us, I'd like to remember na he left us on good terms kami na maayos niya kami sinabihin na, it's about time for me na to go solo. Sa bagay, pagkakanta niya po yung mga kanta nila ni Forevermore, para nakadikit pa sa kanyang side A, di ba? So parang Ordeon Pearl din pala kayo na yung taga Six Cycle Mind lumipat sa kanila. Yung vocalist, ganun. So parang ganun pala nangyari, di ba? Rock show na? Hindi. Sige, ayan po. So congrats po sa concert nyo, di ba? Pero, pwedeng iba, yung iba kinakanta Forevermore, okay na yun sa inyo, di ba? Wag lang si Joey G. Charos. Kasi ako, pagka kumakanta ako sa video ko, kinakanta ko Forevermore, hindi niyo ako binagawanan, di ba? Si Joey G lang. As a former member. So good luck po sa concert nyo. Sana po mabigyan nyo kami ng tickets. Thank you! Siyempre manunod namin. Yes! Meron pa ibang magtatanong, Kuya Romel. Of course, ang susunod na magtatanong ay si Archie Liao. Storytelling din yan. Congratulations dito sa concert nyo. Concert? Kasi bahagi na kayo, kasi icons na kayo ng OPM icons na kayo. Like it or not, kasi pag sinasabing side A, aminin natin na malaking parte nun si Joey Generoso. Ang ibang banda tulad ng Eraserheads, nagkaroon din ng problema, nagkaroon ng away, and yet nagkaroon sila ng reunion concert. Kayo ba open pa kung sakaling gano'n? Halimbawa lang. Kasi yung Eraserheads talaga, may away din sila, River Maya din, nag-disband sila, and yet, for the, siyempre, clamor ng tao, na nagkakasama-sama din sila sa isang
open ba kayo doon kung sakaling one day halimbawa, may gustong pagsamahin kayo kasama si Joey? Hindi namin alam hindi namin alam yung mga away ng Eraserheads or yung ibang banda. Meron lang kaming inkling kung, siguro, nangyayari naman sa lahat yan eh. Ngayon, a possible reunion ng side A with Joey Generoso. Kasi, siguro kung hindi alam ng iba, nag-reunion, hindi naman reunion, nagkaroon kasi ng side A now and then. Nakasama yung mga unang membro, sila Rodel Gonzalez, si Pido, si Kelly Badon, si Joey Benin, si Mar Dizon. Yun. So, siyempre, si Naldi, eksakto, kararating lang. Ikaw ang makakasagot nito. Hindi, welcome natin si Naldi Gonzalez. Yan ang Keyboarding band yan leader ang ng founding side A. member talaga ng side A. Oo. Yan ang nag-umpisa nitong lahat. Oo, very timely yung dating niya dahil yung question na to parang bagay na bagay kay Naldi. Dahil siya yung leader. Pasensya na, car trouble. Car trouble lang. Sorry everyone for being late. It's okay, sir. Salamat sa... Ano nga ito? Kung posible daw ba magka-reunion sa reunion original na Eraserheads reunion. Kasi ang tanong ko po kanina, nagkaroon na rin yung concert ang Eraserheads. Kasi sila may mga away din at saka nagka-disband sila. Pero just in case may clamor ang fans na halimbawa isama si Joey o hinahanap si Joey, possible ba magkaroon din ng... Parang ano yun, parang sa halagang, gano'n. Sa halaga. Sa ganun ba, Mayroon magsalita ng tapos. No? Siyempre, in any relationship, mas maganda yung magkakaayos sila. Pero kung magsasama lang kayo ng dahil lang sa pera, at ganun pa rin ang pakiramdam yung sa isa't isa, huwag na lang. Nawawala ilaw Yun lang naman sa totoo lang naman yun. Yun lang naman yung ano ko. Yun lang yung opinion ko. So, time will tell. Yun na lang yung ano. Ngayon, kung may panahon pa, at may itsura pa kami, kaya pang tignan ng tao yung itsura namin habang tumutugtog kami. Walang ilaw. At kaya pa rin yung... Nadadaganan. Oh, pero ano na eh, masaya na ako dito sa mga kasama ko. Parang... Pero ayoko magsalita ng tapos, hindi natin alam mo. So, pero yung dahilan lang, yung kung ang dahilan lang sa halaga, at wala naman dun yung puso yung sa isa't isa, hindi naman, parang hindi maganda. Yung. Good luck po and congratulations. Salamat. Sila in good terms, no? Cesar. Cesar Batingal from Net25. Kay Janine po. Janine, this is the first collaboration with the Side A. Looking forward ka rin ba to have your recording with them in case man na magka-break Yes po, oo naman po. So ever since po I was a kid, actually kinukwento po ni Mommy na si Mommy din po kasi nakikinig talaga ng Side A ever since she was in the young days. And ako, syempre, kung ano po yung pinapakinggan ng nanay ko, pinapakinggan ko rin po. So, yeah, sobrang happy lang din po ako talaga na ano po yung kakalabasan ng buong concert with our collaborations as well na surprise po namin with all of you. So, yeah. Sa Side A po, isa po kayo sa nagpauso ng mga albums na kinunan from the live gig o live concert. Di ba po? Kung baga nag-release kayo ng hindi siya studio recording kundi yung live show. Kung baga right now po,
ano yung concept po ng ganun, sir? Kaysa, ano po ba yung difference ng Hindi ganun? kasi nung time na yun, di ba, uso yung mga internet. Ano na, di ba, parang pabong na yung internet. Tapos, pagka ano ka, ilang gig yan. So yung gigabytes, di ba? Doon ko nakuha yun, di ba? Parang word na ngayon yung, yung gig, ano na. Iba na yung itsura ng word na gig. So parang maibalik yung itsura ng talagang banda na word which is gig. Yung kami, pag may gig kami, may tugtog kami. So ginawa ko parang side A gig. So ano lang naman yun parang pantawid lang yun habang ginagawa pa namin yung mga original sa amin. So since ang side A din naman nag-umpisa as a cover band, yun talaga kami. So nag-umpisa kami, puro covers lang. So tapos in the long run, nakasulat ng mga konting awitin ang sarili namin. So, yun lang yung naging konsepto mo. Wala kaming intention na kung tayo yung live naman, capture natin yung live. More on yung word lang na yun. Parang marketing, ano lang, yung point ko doon is yung marketing side. But, yun nga, siguro, it paid also in a way na kinagat ng tao na, pwede pala yun na magkaroon ka ng kopya na habang imbis na lumabas ka para manood ng live, pwede mo na lang i-play it. Manood ka sa bahay. Sir, but you're also looking forward dun sa days na uso po talaga ang mga physical CDs and albums po. Yung mga cassette tapes po yung, may vinyl din. Napunta namin yun. Kasi vinyl, nakatatlong vinyl kami before, bago naging CD. Actually, yung naman history naman sa ID, yung CD single kami yung una naglabas dito. Yun yung Forevermore, tapos then back to back. Actually, we're not actually banking on the song Forevermore. So, sabi nung dati namin, yung maon namin manager, gumawa kayo ng isang cover na para may backup lang tayo dun sa bagong kanta nyo. Kasi medyo matagal na kaming walang hit up after Hold On. So, actually, tinutok pa namin yung Forevermore live, unrecorded. Tinutok namin yung sa folk arts. Kasama si Regine yung time na yun. Homecoming. Homecoming concert. We tried it live, unrecorded. We played it. And then, nagulat kami, this was a combination. So, we decided to record it. And then, just make sure, ano rin yun, parang strategy rin ng management. Supported din with a song na commercial. And that was Tell Me. So, sinabay namin yung Tell Me. Then, sabi ko, sige, I'll do a band version of Tell Me. So, pinaalam namin kay Mr. Louie Ocampo for his approval ng arrangement. And then when he liked it, we went through with the project. So, side A single. Ngayon yung mga merch naman, what we did, usually nag-ano lang kami pagka may show kami, like we did with Now and Then. Nagdadala lang kami ng merch, mostly mga t-shirts, hoodies, mga ganun lang. Pero, Tsaka po yung album itself. yung album itself, we tried it sa nung Redux mo. Online, may online. Sa online. And right now po, what's the next course? Ngayon wala kaming physical yung mga bago naming songs na nilabas. Wala pa kaming physical. May mga latest Nasa single. Spotify siya. Nasa ano lang, nasa social media. Digital. Ano pong latest Platform. ngayon ng side? Yung Caught in the Days, Caught in the Days. under White Scope. And last question na lang po, Pero baka lumipat. ano pong management ngayon ng side, sir? Ano? Under po ngayon ng what management or sino pong Ngayon wala. We're managing ourselves. managing. Pero yung ano lang, yung White Scope is parang per project. But, yun. Last question na lang po, sir. Sige. Ngayon po na may yung talagang setup na po yung banda, yung talagang meron na po kayong istantay na vocalist, magre-reimagine po ba kayo ng mga hit songs yung before? Like Forevermore, yung talagang yung new vocalist o yung existing vocalist na po ngayon magiging voice po? Hindi, ano naman, Parang tuloy-tuloy lang naman kami nagko-compose. Lalo na itong
kami kasi ni Nadi, matagal na kami nagsama, many years. So ang pinakabago nga si Yob, si Ned, saka si Libon, mga bagong luma, puro mga magagaling silang songwriters. So tuloy-tuloy kami nagko-compose, tapos pag meron kaming na buong kanta, nire-release lang namin pa isa-isa. Yung ibig ko pong sabihin na kapag Sige, record ulit. pinlay po yung kanta na Forevermore, yung current members na po, kung maglalabas po tayo ng arrangements natin, hindi na po yung version namin ng Forevermore. With the new vocalist. hindi na po yung boses ni Sir Joey. Hindi, alam nyo, ang dami ng Meron tayong Japanese version dati, di ba? hindi, Meron talaga. ang dami ng version ng Forevermore. May Joris din. Juris, si David Archuleta, Martin Rivera, dami na. Actually, Sana si Janine kumuha. no, may duet version pa lang. May duet Para version pa medyo lang. updated. So anyways, with respect to the songwriter, Joey Ben, nung nagsama kami sa Redux, I actually told him, Joey, ang dami ng version ng Forevermore. Oo nga. Pero pwede ba ako mag-request? So nag-request ako sa kanya. So sabi ko, parinig naman ng composer's version. Since you wrote the song, gawa ka ng version ng sarili ikaw. So we did that with Redux. So parang yun na yun muna eh. Para sa akin, dulo na yun. Sagad na. Oo, ano na yun. Tuntok na yun. Oo, sobrang ano na. So kami naman, on our own, sometimes we sing Forevermore sa gigs or sa mga special events. As much as possible, we add a few new flavors for the song. Minsan binibilisan namin, minsan mabagal. Minsan. So depende sa ano na, sa flow. Ano. Pero yun, kinakanta pa rin namin ng Forever. Yes, ang susunod na magtatanong si Alan Sancon, Stars Photo. Hello po, good afternoon. Congratulations. I'm a fan ng Side A. Yung tanong, as na sample, yung tanong ko lang, ano lang, funny question, ano pong title ng bagong grupo niya na Side B po ba? Dahil may side B. The joke lang. Yung question ko para naman dun sa mga bago, kay Yubs, saka kay Nibon. Huwag yun ang tawagin bago kasi ano eh. Matagal na rin Yes, ba? sabi ko nga kanina, bagong luma na ako. We understand where you're coming from kasi some people who has probably not followed Side A for the longest of time or nung 90s, sikat naman talaga. Sikat na sikat ang Side A. So, I guess, I really look new, pero yun nga, sabi nila, Gano'ng katagal ka na Side A? in a few months, I'll be 10 years with them. Which some people are surprised to know. That, yeah, 2016. You're the vocalist? Yes, I You're the new vocalist. So, pwede lang malaman yung background mo before you joined Side A before? Well, I was doing solo acoustic. Funny story is nung nag-Singapore tong mga to. For a show they did in Singapore. I was playing solo acoustic sa Singapore. So, hindi ko sila na-meet, nagkita kami. So, nag-meet kami pero not formally, nagkita lang kami. So, nung finally I joined them, sabi nila, oh, ikaw pala yun. So yeah, there's a little background. Nagsasolo acoustic po ako in Singapore. But then when I came back home here, tumigil na po ako. But then the opportunity came. So, pinag-isipan ko malalim. Madami. And here I am with them almost 10 years. Parang lumipad lang. And for your information, si Joey G kasi, ano rin yan eh, acoustic singer din yung araw natin. Ano lang siya, yung gitara, yung mga shaky-shaky sa ano. Itanong ko lang, is there any pressure on your part na parang ang pinalitan mo si Joey, di ba? May mga comparison, may mga when I mentioned kanina na pinag-isipan ko ng malalim, that was one of the things that I thought about. Kasi I was fully aware na, syempre darating yun eh. People will always compare you kahit na it's not even a question or sino yung magaling, it's just because syempre he's been identified with Side A for the longest time. So it was natural. And yung tanong mo na pressure, yes, every time there's pressure. Pero what these guys
And I like to mention what actually yung kapatid ni Kuya, ni Naldi na si Kuya Odeng, who built Side A, kung silang dalawa, nagsimula ng Side A. Ang sabi lang niya sa akin, there's gonna be always the pressure, pero just be yourself, you know. Maging natural ka lang. It's mahirap naman yung you're always thinking na you wanna one up or higitan, kasi hindi mo naman mahihigitan eh. Kasi ang impression ng ibang tao is really different. You cannot please everybody, you can please some, but you cannot really please everybody. So ako lang, I always tell myself, I'm gonna be myself, I just do my best, and ang mahalaga lang sa amin, masaya yung tao, and that's yun yung punot dulo nung kung ba't namin ginagawa to. And probably, tataka kayo, ikaw 40 years na ba? Oo. Ganyan lang. Hindi, saka parating ganun eh. People tend to focus on the, yung Nasa unahan. Individual. individual. But for Side A, ako talaga, kung talagang vision ko, we're not selling ourselves as ako, as Naldi, or as people. We're selling the music. So walang personality. Yung personality yung music. So yun yung pwede nyo parang tignan. So regardless of who sings or who. Pero pag sinabing Side A music, yun. Regardless of kung sino yung personal, kung sino yun. Before my question to Janine kay ni Yvonne, ikaw naman, please tell us something about yourself before you join Side A. Bago ko nag-join na Side A, marami na rin ako naging banda eh. Pero yung pinakahuli, before Side A, I was with Pido, na former original member din ng Side A. Meron siyang banda na yung Pido with Take One. Ako yung second guitar, si Pido, siya yung lead guitar. Tapos, under one management kami nun. So, nung time na nangailangan yung Side A ng gitarista, kasi nung time na yun, umalis na si Kelly. So, ang unang tinawagan, siyempre, yung mga malapit lang yun, nandiyan sa paligid. So, ako yung isa sa mga yun. Then, ang alam ko nga, session lang. Session meaning parang hired gun ka lang. Yung gabing yun lang yung yun lang yung gagawin mo. I was given 2 nights to play with Side A. So, nung time na tumugtog ako sa kanila, kinausap na ako ni Wingard, yun yung manager namin dati. Si Wingard Tracy. Tapos tinanong niya ako kung, ano ba, kung kunin ka ba ng Side A? Okay ka ba? Eh, nung time na yun, I was with Pido. Sabi ko, sir, nagbibiro ka ba? Eh, si Wingard, mataray yun. Alam mo, hindi kita kakausapin ng one-on-one kung makikipagbiroan ako sa'yo. So, nalaman ko seryoso talaga sa sinasabi niya. Nagpaalam ako sa grupo ko ng maayos. And lahat naman sila naiintindihan nila yun yung career move. Alam nila makakabuti para sa akin. So yun, pumayag sila. And then eventually, I joined the group. Saka makakabuti rin sa amin. Yeah. Yung last question ko for Janine. Ay, Janine. So tanong ko lang, syempre, sabi mo nga, bata ka pala, pinapanood mo na sila, pinakikinggan mo na sila. Pero what to expect dito sa Banded by Sound concert ninyo? Parang mas marami pang chorus kayong kakantahin. Hindi pwede duet no? Chorus na or parang may mga solo spot ba? And kung meron kang kakantahin na pinakasikat na kanta ng Side A, ano yun na gusto mo i-perform during that time sa concert? Yes po, meron po kami mga solo set and meron din kami mga, I think, collaboration part. Pero surprise na lang po yung songs. Pero siguro one song that I would like to sing po with them is Tell Me and Tila. Sample. Tell Me. Please. Oh my gosh, nakakahiya. Tell me, where did I go wrong? What did I do to make you change your mind completely? And I thought this love would never end. But if this love's not ours to have, I'll let it go.
pa yun. Congratulations, we're looking forward to your very good concert this coming November 1st. Plus the concert is going to be a two-band setup. Janine has her own band, and kami, and mix din kami. We'll play together. So, very interesting. Yeah. Two bands. Yeah, interesting po. Congratulations. Thank you. Thank you. Yes, the next